Hello mga caring, for today's video. So magtatagalog tayo para mas maintindihan ng lahat. Kasi araw-araw dumadagdag yung ating mga followers. Madagdagan tayo ng isa, dalawa, tatlo. So laking tulong na rin yan mga caring, di ba? Kahit pa paano, napapansin na tayo ng ibang tao. Sa laki natin to, hindi tayo mapansin. So yun nga, for today's video mga caring. Kaya nagbibideo tayo ngayon kahit busy tayo. May isi-share lang tayong kwento, no? Wala naman tayo ibang gagawin dito kundi mag-share lang ng kwento. Ito yun mga kairing. This day kasi mga kairing, isang napaka lungkot na balita ang nakikita natin pag nag-scroll tayo sa ating newsfeed dito sa FB. Kasi nga, ito nga, isa sa kababayan natin, kabarangay namin, kabatchmate na mga kaibigan ko, kaklase ng mga kaibigan ko. So isa siya sa biktima ng kabrutal-brutal o hindi kaaya-aya na pagpaslang ng kanyang asawa o live-in partner. Di ko alam kung kasal sila, pero sabi nila live-in partner, parang ganyan, o asawa. Ganyan mga kairing. So sinaktan na daw siya noon pa, tapos maraming advices na nagsasabi na hiwalayan mo na yan, di baling single mom ka, kaysa naman magtiis ka dyan, hiwalayan mo na yan, baka balang araw, buhay mo pa yung maging kapalit ng pag-i-stay mo sa kanya. Pero yun nga, minsan kasi may mga advices talaga na hindi natin pinakikinggan, tapos di natin alam na nakakatulong pala dapat kung pinakinggan natin. So hindi naman natin siya sinisisi, kasi hindi niya choice ang mabuhay na ganon. Hindi niya choice na ganon ang mangyayari sa kanya. Baga hindi niya alam na mangyayari yung mga ganitong pangyayari, di ba mga kairing? So yun nga mga kairing, nasa huli na yung pagsisisi, no? Hindi lang naman siya yung ganun yung pangyayari, parami yung mga umaabuso ngayon ng mga lalaki sa mga kababaihan, lalo na pag hindi nila kaya pagtanggol yung sarili nila, lalo na pag alam nila na kayang-kaya nila yung isang babae, di ba? So nakakaawa. Kaya message ko dyan sa mga kababaihan natin mga kairing, kung sino ka mang mga panood nito, once na sinaktan ka ng isang beses ng kasama mo sa bahay, asawa mo, live-in partner mo, boyfriend mo, please lang, umalis ka na, di ba? Mag-goodbye ka na. Kasi nga, once na pinatawad mo yan, uulit-ulitin yan mga kairing. Parang lalaki din yan na nagluloko. Pag pinatawad mo ng isang beses, uulit-ulitin pa rin yan, kasi iniisip nila na pag ginawa nila yung bagay na yon, pag niyakap ka, hinalikan ka, tapos sabihin sorry, pinatawad mo na, uulit-ulitin pa rin yan mga kairing, no? Ganyan ang ugali ng mga kalalakihan ngayon, na nag-take advantage sila dahil alam nila na hindi sila iiwan ng babae, no? Kaya kung kayo man nanonood kayo nito, please lang, pag sinaktan na kayo ng partner nyo, umuwalay na kayo, di ba? Hindi naman porket wala tayong asawa, hindi na natin kaya. Hindi naman porket walang tatay yung mga anak natin, hindi na natin sila kayang buhayin. Kasi tayo mga babae, madiskarte tayo eh. Kaya natin gawa ng paraan para hindi magutom yung mga anak natin. Lalo na sa mga babae ngayon, marunong na sa buhay. Dumiskarte para magkaroon ng pera, magkaroon ng sariling income, mabuhay yung sariling anak, di ba? Hindi naman nakakahiya na tawagin tayong single mom. Mas nakakahiya kung darating yung panahon na lalaki yung mga anak natin, na nakikita nila na ang nangyayari sa iyo is inaapi ka ng tatay nila, 'di ba? Kaya sana wala na tayong makitang ganito sa Facebook na nakakalungkot, kasi as in nakakalungkot siya, kasi may choice naman sana na as ikaw babae, may choice ka na magstay or umalis, 'di ba? Siguro nung time na yon baka gusto na niyang umalis, pero hindi niya nagawa ng paraan, kaya nangyari ang dapat hindi nangyari, di ba? Kawawa tayong mga babae kung hindi natin kayang ipagtanggol yung sarili natin, kung hindi natin kayang tumayo sa sarili natin. Di baling tatawagin tayong single mom, basta hindi aabot sa punto na mawala tayo sa mundo dahil lang sa taong pinili nating makasama habang buhay, di ba? Kasi ako mga kairing, as a single mom, tulad nung dating video ko noon, naghiwalay kami ng tatay ng mga anak ko, kasi nga mas nakikita ko na priority niya yung barkada at bisyo. Malakas siya uminom, malakas manigarilyo, mabarkada, yung tipong madaling araw na buntis pa ako, tapos baby pa yung panganay namin,
hindi pa siya umuwi madaling araw na, minsan alas 2, alas 3, nandun pa siya sa harap ng bahay, sa kapitbahay namin, nagiinuman, nagsisigarilyo, nagtatawanan, tagay ng tagay, ganyan. Pero hindi siya nananakit, di ba? Hindi siya nananakit. Pero hindi ko gusto yung ideya niya o yung mindset niya na mas nauuna pa sa priority niya yung barkada niya, na instead isipin niya nakakain na ba yung mag-ina ko, nakatulog na ba sila ng maayos, ano kaya, nilalamig ba sila doon, nilalamok ba sila doon. Imbes, yun yung iisipin niya, nauna siya doon nakaupo kasama yung mga barkada niya, nagtagay, nagyoyosi, tatawanan o nagkwentuhan ng walang kabuluhan. Kaya nung na-realize ko yon, nasabi ko, hindi ko nakikita yung sarili ko na tumanda o lumaki yung mga anak ko nakasama siya. Kaya after 1 year mahigit, nag-decide ako na umuwi na, umalis na. Binigyan ko siya ng chance na sumama sa akin sa probinsya o sumunod sa probinsya, pero hindi siya sumunod. Pero lilinawin ko lang, sa loob ng 1 year mahigit naming pagsasama, nisigaw, hindi ako nasigawan nun, ni kurot, di ako nakurot nun. Yun lang yung ipagmamalaki ko doon sa tao na yon. Kahit na malaki yung pagkukulang niya as a father, malaki yung pagkukulang niya as a partner sa akin, nisigaw, hindi ako nasigawan, ni kurot, hindi ako nakurot nun. Kasi tuwing nag-aaway kami, pinapakita ko sa kanya na mas matapang ako kaysa kanya. Pinapakita ko sa kanya na mas kaya ko siya kaysa kaya niya ako. No, hindi naman natin ibig sabihin na aandirin natin sila, pero binibigyan ko siya ng ideya na hindi niya ako pwedeng kaya-kayanin lang. Yun yung pinapakita ko sa kanya. Kasi mula nung mag-boyfriend pa lang kami hanggang nagsama kami, sinabi ko na agad sa partner ko na wag mo akong saktan ni isang beses, ni kurot, ni sampal, wag mo gawin sa akin yan. Kasi pag ginawa mo sa akin yan, wag ka nang matulog. Kasi pag natulog ka, matuluyan ka na talagang matulog na hindi na magigising. Yan ang sabi ko dati sa ex-partner ko. Kaya nung naghiwalay kami, lagi niyang sinasabi sa pinsan niya, sa mga kakilala niya na friend ko sa FB, na nung nagsasama pa daw kami ng asawa ko, nung dati, nung ex ko, na ang tapang-tapang ko daw. Hindi daw niya ako kayang anuhin kasi ang tapang ko daw. Para hindi naman totally ako matapang na inaapi siya. Matapang lang ako dahil gusto ko na makikita niya na hindi niya ako pwedeng kaya-kayanin. Hindi niya ako pwedeng sigaw-sigawan lang, saktan-saktan lang kung gusto niya. Pinapakita ko sa kanya na kung kaya niya ako, mas kaya ko siya. Yun yung pinapakita ko sa partner ko noon, nung ex, yung tatay ng mga bata. Kaya ngayon mga kairing, nadidismaya ako sa mga kababaihan na nagpapaapi, di ba? Nadidismaya ako sa mga kababaihan na hindi nila kayang tumayo. Tulad ng sabi ko, hindi natin kailangan ng lalaki para buhayin ang anak natin. Kaya nating tumayo sa sarili nating paa. Kaya nating magsikap sa sarili natin para hindi magutom yung mga anak natin. Kasi kung magstay ka man dyan sa tao na yan, tapos laging nanganganib yung buhay mo, umalis ka na, diba? Maraming paraan para mabuhay natin yung mga anak natin. Maraming paraan para mabili natin yung gusto natin. Maraming paraan para matupad natin yung pangarap natin na kahit wala sila. Kaysa naman araw-araw mong tinitiis yung pang-aabuso, pang-aapi niya sa'yo. Diba? Hindi ka pinanganak dito sa mundo para magtiis lang sa kanya. Hindi ka pinanganak dito sa mundo para apihin lang ng ibang tao. Hindi ka pinanganak dito sa mundo para lang patayin ng ganun-ganun lang. Diba? Kaya kung sino ka man, isa ka man dito mga kairing na makapanood nito, please lang try to stand yourself, 'di ba? Paglaban mo yung sarili mo, 'di ba? Maging matapang ka. Hindi lang para sa iyo kundi para sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi kung ikaw man mawala sa mundo, maraming taong nasasaktan, maraming taong nanghihinayang, maraming taong umiiyak, maraming taong nag-aalala na sana hindi 'yun nangyari sa iyo. Huwag mong sabihin na nahihiya kang mag-share ng mga kwento mo para baka sabihin na pinagtawanan ka kasi under ka, ganito ganyan. Dapat kailangan din nating ilabas kung ano man yung gusto nating ilabas, 'di ba? Kung kaya mong umalis, kung kaya mong iwan mo na, 'di ba? Huwag kang magstay. Huwag kang magstay mga kairing. Kung isa ka man sa babaeng nakakaranas ng ganung sitwasyon, go na. Bye-bye na. Baga, huwag mong tiisin. Huwag mong hayaan kasi once na pinagbigyan mo 'yan, marami kasing ano ngayon, ang mga lalaki kasi ngayon,
mga ano yan eh, nagti-take advantage sila sa mga babae na hindi agad humiwalay. Once na isang beses sinampal ka, kinurot ka, kausapin mo na. Maglaylo ka muna. Kung hindi niya kayang magbago, huwag kang bumalik. Diba? Kadalasan kasi sa mga lalaki ngayon, paiyak-iyak, tapos payakap-yakap, tapos magsusorry na, magbabago na ako, ganito, ganyan. Tapos tayo kasi mga babae, minsan malambot kasi yung puso natin. Madali tayong maawa. Once na maawa na tayo, wala na, pinatawad na natin. Lumipas yung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, ginawa na naman ulit. Tapos pinatawad na naman natin ulit. Kaya nagiging mindset na ng mga lalaki, gawin ko to ulit. Kasi alam ko patatawarin niya ako, 'di ba? Saktan ko siya ulit kasi alam ko patatawarin niya ako, 'di ba? Ang hirap. Ang hirap mga kairing na makikita ko kapwa ako babae na ganyan yung mangyayari, 'di ba? Ang hirap kasi hindi nila nagawa yung nagawa ko noon na pinakita ko sa partner ko na kung kaya niya ako, mas kaya ko siya. Pinakita ko sa partner ko na kaya kong tumayo kahit wala siya. Pinakita ko sa partner ko mga bubuhay ko yung mga anak ko kahit wala siya as a tatay. So tulad nun ngayon, ilang taon na yung mga anak ko, 13 years old na yung panganay. From noon na naghiwalay kami, siguro mga 3 to 4 times lang siya nagpadala, 1,000, 1,500, 1,000, 1,500. Yun lang napadala ng tatay niya, mga 4 times lang. Until now, 13 years old na yung anak ko. Ni support, wala na akong hinihingi. Kasi pinakita ko sa kanya na kaya ko. Kaya ko yung sarili ko at mga anak ko, 'di ba? Kaysa naman magtiis ako sa kanya na priority niya yung vision niya, priority niya yung barkada niya. Although hindi nga siya nananakit, pero wala nga, hindi ko nakikita yung sarili ko na tumanda na kasama siya, 'di ba? Kaya ngayon nag-asawa ako ulit. Sinasabi ko sa partner ko na pag nagkukwentuhan kami tungkol sa mga ganyan nananakit, sinasabi ko sa kanya na once ako saktan ng asawa ko or saktan mo ako, huwag ka nang matulog. Kasi pag natulog ka, matuluyon ka na talagang matulog at di ka na magigising. 'Di ba? 'Yun ang sinasabi ko kasi hindi ko kasi matanggap. Iwan ko ba? Siguro mataas talaga yung pride ko na hindi ko matanggap-tanggap na saktan ako ng tao na hindi nagbigay sa akin ng buhay. Nasaktan ako ng tao na walang ambag sa buhay ko mula bata, 'di ba? Ngayon lang tayo nagkita. Kaya ko namang kumita ng pera, kaya mo rin kumita ng pera. Kaya kong bumili ng pagkain, kaya mo rin bumili ng pagkain. Tapos api-apihin ka lang. Kaya hindi ko matanggap, mga kairing. Kaya sana, kayo sa mga babae dyan, please lang, pag sinaktan kayo isang beses, tama na. Wag na kayo magstay, 'di ba? Saktan kayo ng isang beses lang, bye-bye na. Wag yun nang tiisin, wag yun nang intayin na dumating pa yung sa point na mapatay kayo ng partner ninyo, 'di ba? At sa mga lalaki naman diyan, na nahimik yung mga babae sa mundo, no? Kayo ang lumapit ng tanginang to, kayo ang lumapit ng ligaw, nanuyo, kayo ang lumapit sa babae. Dalaga yan, nilapitan nyo, niligawan nyo. Tapos pagdating ng panahon, saktan nyo lang. Ang kakapal ng mukha nyo, no? Tapos, hindi nyo lang basta sinaktan, papatayin nyo pa. Di ba? Kami mga babae na nahimik kami sa buhay namin. Tapos lalapit-lapit kayong mga lalaki. Susuyuin kami, liligawan, gawin boyfriend, girlfriend, gawin nyo kaming ganyan. Tapos, gawin nyo kaming asawa, live-in partner. Tapos, at the end of the day, sasaktan nyo, papatayin nyo lang. Kaya ang kapal ng mukha. Kaya kung sino ka man ngayon, mga kairing, kung napanood nyo naman to, wake up na. Magising na kayo sa katotohanan. Hindi tayo basta-basta magpapaapi lang.